Minsan, sapat na ang isang sandali, isang kaisipan o isang kwento para magbago ang pananaw mo sa lahat. Sa videong ito, pinagsama-samang ilang mga bahagi na magpapahinto at magpapaisip sa iyo. Hindi lang basta salita ang bawat isa nito. Ito ay mga karanasan, pagkakamali, natutunan at mga bagay na di madalas binabanggit. Maaring mukhang simple ang ilang ideya nito. Pero minsan, simpleng bagay ang mas nakakapagbago ng pananaw. Mga subtitle, lahat ng alam natin tungkol sa mundo ay hahantong din sa katapusan, maaga man o huli. Kaligayahan, pagdurusa, pag-ibig, mahabang paglalakbay, kapanapanabik na paglalakbay, buhay ng tao, ang video na ito at ang napakalaking sansinukob. Sandali lang. Mukhang magkakamali tayo tungkol sa huli. O hindi ba? Ang astronomiya ay nakasagot sa maraming tanong ng tao. Благодаря этой науке Nalaman natin na bilog ang daigdig, ang araw ay isang malaking mainit na bola at may bilyon-bilyong katulad nitong bituin sa kalawakan. Hanggang ngayon, di pa matukoy ng siyentipiko kung may hangganan ang universo. Mula sa lahat ng dako, puro mga pagminilay lang ang naririnig tungkol dito. Ngunit kahit ang mga yon ay nakakagulat para sa mga hindi handa ang isipan. Simulan sa pag-isip kung ano ang ibig sabihin ng kawalang hanggan. Ibig sabihin, walang hanggan ang laki at bigat ng universo. Kahit ang tagal ng pag-iral nito, ay hindi kayang ipahayag ng kahit anong numero, kahit gaano pa ito kalaki. Sa tradisyonal na kosmolohiya, may dalawang mahalagang kung. Kung ang makrokosmos ay may hangganan, hindi ito maaring manatili sa isang matatag na kalagayan. Ang sansinukob ay alinman sa liliit o lalawak na siyang nasasaksihan natin na yon. Ang pangalawa ay kung walang hanggan ang kalawakan, lahat ng mga aksyong ito ay nawawalan ng saysay. At paano na tayo mamumuhay sa kaisipang ito? Dahil sa mga kosmolohikal na postulado, seryoso nagkahiwa-hiwalay ang opinyon ng mga siyentipiko. Banggitin natin ang pinakasikat dito. Hello, mag-subscribe ka! Unang teorya, hanapin mo ang iyong kopya. Mga subtitle ni Dima Torzok. Magsimula tayo sa pinaka hindi ka pani-paniwala. Subtitle ni Dima Torzok. Ipagpalagay nating walang hanggan ang universo. Kung ganon, hindi may iwas ang umiral ang sumusunod na batas. Ang totoo, sa isang tiyak na dami ng espasyo, may limitadong bilang ng mga partikulo at mga kombinasyon ng mga ito. Halimbawa, sa nasasaksihang universo, mga 10 sa ika-80 na antas ang bilang ng mga ito. Ang bilang na ito ay napakalaki na hindi mo ito maisusulat gamit ang lahat ng lapis na mayroon sa mundo. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Kung magpapatuloy ka pang sumisid sa kalawakan, lalo pang dadami ang bilang ng mga posibleng kombinasyon, pero muli may hangganan pa rin ito. At kapag sa madaling salita nalampasan na ang Rubicon, mas madalas na mapapansin ng manlalakbay ang mga pamilyar na lugar na parang nakita na niya noon. Hanggang sa tuluyang matuklasan ng tao ang duplicate ng sistemang solar, ng daigdig at sa huli, pati kopya ng sarili niya. At ito ang pinaka hindi ka panipaniwalang bagay na maaaring mangyari sa space-time continuum. Ibig sabihin may hangganan pa ang universo? Malamang o sasabihin sa iyo ng maraming orthodox na astronomo. Mas maginhawa kasi ang ideya ng pagiging sarado dahil hindi nito ginugulo ang mga batas ng pisika. Bersyon 2. Mahalaga ang laki. Matagal nang hinahanap ng mga siyentipiko ang ebidensya kung may hangganan ang universo, ngunit hindi pa rin sila nagtagumpay. Ganito ang lohika ng kanilang paghahanap. Kung sarado ang kalawakan, makakakita ka ng magkaparehong lokasyon sa magkabilang dulo ng langit kapag tiningnan mong mabuti. Kahit anong tagal ng pagmamasid ng mga astronomo, wala silang nakitang pagkakapareho. Sa kasalukuyan, ang lapad ng universo dahil sa patuloy na paglawak nito ay umaabot sa 93 bilyong liwanag taon. Posibleng maliit na bahagi lang ito, pero ito lang ang kaya nating makita. Kung susukatin ito sa kilometro, lalabas na ito ay isang hindi maisip, napakalaking distansya. At ang nakakagulat, sa kahit anong galaksya o nebula sa buong nasasaklawang bahagi, wala kang makikitang nag-uulit na bahagi.
Dahil dito, makukonklusyon na ang universo ay hindi nagkakawatak-watak at ito ay sarado. Tama lang ang pahayag na ito kung hindi malaki ang sukat based sa pamantayang astronomical. Batay dito, may grupong astronomo na masigasig na ipinaglalaban ng ideya ng walang hangganang universo. Ikatlong palagay, i-multiply mo sa milyon-milyon. Hindi, ayon sa isa pang pangkat ng mga siyentipiko, sarado ito. Subukan din nating suportahan ang opinyong ito. Alam natin na habang mas malayo ang ating tanaw sa kalawakan, mas matanda ang mga lokasyong ating nakikita. At nakikita natin ang mga ito hindi kung ano sila ngayon, kundi kung ano sila libo, milyon at maging bilyong taon nang nakalipas. Bukod sa bituin, galaksya at ulap ng gas, pinag-aaralan din ng mga astronomo ang sinaunang liwanag ng universo na tinatawag na cosmic microwave background. Maraming impormasyon ang naka-encode dito. Particular, ang mga fluktuasyon nito ang tumulong upang malaman na ang mundo sa paligid natin ay isang ganap na patag na espasyo. Naniniwala ang mga taga-suporta ng teoryang ito na may hangganan ang universo, ngunit napakalawak ng estrukturang ito kaya hindi matukoy kung saan at paano ito nagsasara sa sarili, hindi matukoy kung saan at paano ito nagsasara sa sarili. Tinatayang ito ay hindi bababa sa 250 beses na mas malaki kaysa sa espasyong kayang obserbahan ng sangkatauhan. Lumilitaw na napakalaking bilang ito na hindi bababa sa 11 trilyong liwanag taon sa alinmang direksyon. Ayon ito sa pinakakonserbatibong pagtataya. Hindi maikukumpara ang liit natin sa ganitong laki. Dahil dito, hindi nakikita ng tao ang tunay na kalagayan ng mga bagay at maunawaan na may hangganan ang megastruktura. Ayon sa NASA, kinukumpirma ng mga espesyalista mula sa kilalang ahensyang pangkalawakan ang teorya tungkol sa limitadong sukat ng universo. Ngunit iba ang pananaw nila sa pagpapatunay ng palagay na ito. Naging interesado rin sila sa pag-alon nito. Maingat nilang pinag-aralan ang datos na nakuha mula sa Amerikanong probe na WMAP at natuklasan nila na sa malakihang pagsukat halos walang fluktuasyon sa microwave background. Ipinapakita nitong may hangganan ang universo at pinapatunayan din na medyo maliit ito. Ibig sabihin, hindi ito tungkol sa trilyong liwanag taon, kundi mga 70 bilyon lang. Kaya, sa ganitong maliit at saradong espasyo kumpara sa makrokosmos, imposibleng magkaroon ng malalawak na fluktuasyon. Malinaw na umuunlad ang siyentipikong pluralismo. At di pa natin alam ang posibleng maisip ng siyentipiko. Ang mga inilahad na hypothesis ay hindi nagbibigay ng pagkakataon na lubos na maunawaan kung alin sa mga ito ang tama o kahit alin ang pinakamalapit sa katotohanan. Sa ngayon, ang tanong kung may hangganan ang universo ay kahalintulad ng palaisipang rhetorical tungkol sa itlog at manok. Ano ang reaksyon mo kung malaman mong patag ang mundo? Paano kung mapansin mong lahat ng tao sa paligid mo ay nagsasalita ng di mo alam na wika? Gaano kaya kalaki ang magiging pagkabigla mo kung mapunta ka sa ibang planeta? Totoo, mas panatag ang tao sa pamilyar na sitwasyon, kaya kadalasan ay ayaw nila ng pagbabago. Mukhang ito na talaga ang naghihintay sa atin, pati malalaking pagbabago. Tinutukoy dito ang mga natuklasan mula sa teleskopyong James Webb. Sa isang iglap, ginugupo nila ang mga batas na matagal lang naging sandigan ng ating kosmolohiya. Ang infrared teleskopyong James Webb na kamakailan lang nagsimula ay labis na ikinagulat ng komunidad ng agham. Nakatuklas siya ng ilang mga galaksi na masyadong matanda para maging posible ang kanilang pag-iral. Isa pa, may isa rito na mas matanda kaysa malaking pagsabog na sa prinsipyo ay di maisip kung pagbabatayan ang mga karaniwang hypothesis. Ano ang maaring idulot na banta nito sa sangkatauhan at paano nito maapektuhan ang mga fundamental na batas na pinaniwalaan natin hanggang ngayon? Itinuturing na matibay na pundasyon ang teorya ng malaking pagsabog at batas ni Hubble. Doon nakabatay ang karamihan sa ating pananaw tungkol sa malawak na sansinukob na nakapaligid sa daigdig. Alam ng bawat estudyante na ang malaking pagsabog ay naganap 14 bilyong taon ang nakalipas. Bago ito, mayroong isang punto ng singularidad na biglang sumabog at nagsimulang lumawak ang universo na nagpapatuloy hanggang ngayon.
Umiral ang batas ni Hubble na nagpapakita ng paglayo ng mga galaksya at pangunahing batas sa kosmolohiya. Ang batas na ito ang nagpapaliwanag mismo ng paglawak ng universo. Ano ang ginawa ni James Webb? Tinaangka niyang sirain ang pinakabanal na pundasyon na siyang kinatatayuan ng ating astronomiya hanggang ngayon. Dahil hindi agad mabubuo ang malalaking maliwanag na galaksya na may metalikong bituin pagkatapos ng pagsabog, nakalilito ang mga natuklasan ng teleskopyo. Ayon sa makabagong teorya, kailangang mauna munang mabuo ang mga bituin mula sa hydrogen na kapag sumabog ay pupuno sa walang lamang universo ng mga materyales sa pagbuo. Mula sa mga yon, sa kalaunan, dapat mabuo ang mas matatandang mga bituin at mga galaksya. Paano mo ipapaliwanag ang katotohanang natuklasan ni James Webb ang CIRS 2112? Ito ay isang ganap na nahubog na kumpol ng bituin na nabuo 2.1 bilyong taon matapos ang malaking pagsabog na imposibleng mangyari base sa dami at ekstruktura ng mga bituin nito. Isa itong spiral na galaxy na may bar tulad ng daang gatas at may masang 4 na bilyong beses ang laki ng araw. Akala mo ba ito lang ang natuklasan? Hindi pa, dahil meron pang galaksya na AZ-TAC-70, isa na hugis siganteng patak na natuklasan ng teleskopyo noong Disyembre 2023. Inilagay pa nga ang ganitong mga galaksya sa hiwalay na grupong tinawag na mga madidilim na galaksya ni Hubble. Ayon sa mga siyentipiko ng Universidad ng Texas sa Austin, ang natuklasang halimaw ay isang tunay na pabrika ng mga bituin dahil tuloy-tuloy ang pagbuo ng mga bituin sa AZ-TAC-71. Tinatayang may mahigit 1,000 bagong bituin na ipinapanganak dito taon-taon. Ngunit, ang pinakakamanghamanghang tuklas ng teleskopyong James Webb ay nangyari noong 2022. Ito ang galaksyang Jates GS Z130. Ito ang pinakamalayong galaksyang natuklasan ng mga teleskopyo sa daigdig. Itinuturing na ang kalawakan ay nabuo 320 milyong taon matapos ang malaking pagsabog na tila imposibleng mangyari. Pero kung sabihin mo ang kabaligtaran, parang hindi ka nagtitiwala sa sarili mong mata at sa tumpak na datos. Ayon sa kinikilalang cosmological na teorya, nagsimula ang aktibong pagbuo ng mga bituin mga 550 hanggang 800 milyong taon matapos ang malaking pagsabog. Oo, ito ay mga bagay sa langit na gawa sa hydrogen. Wala pang usapan dati tungkol sa galaksya o bituing may metal. Dito, isang galaksya na nabuo bago ang madilim na panahon, ang yugto na wala pang mga bituin, ngunit nananatili ang katotohanan. Ayon sa kagamitan ng teleskopyo, ang edad ng galaksya ay 13.6 na bilyong taong liwanag. At kung isasaalang-alang ang paglawak ng universo, ito ay humigit kumulang 33.6 na bilyong taong liwanag. Sobrang tanda nito, imposible ayon sa teorya ng malaking pagsabog. Ang galaksya ay nasa konstelasyon ng Pugon. May ilang astronomo ang nagsasabing maaring isa itong madilim na bituin na kasing bigat ng 1,000,000 araw. Ano ang ibig sabihin nito? Kung ang James Webb ay nakakita ng isang ganitong galaksya, pwedeng sabihing nagkataon lang. Pero kung tatlo na ito, hindi na aksidente kundi pattern na. Bukod pa rito, nakalimutan pa nating banggitin ang galaksya HD1 sa konstelasyon ng Sextante at ang Mata Z12. Sa ngayon, magkasama silang nasa unang pwesto kasama si Jades GS Z130. Pinaniniwala ang maaaring kinaroroonan ng mga unang henerasyong bituin ng HD1 na lumitaw kaagad pagkatapos ng malaking pagsabog. Ngunit tulad ng sikat na meme, hindi ito tsak. Ang Gliese Z12 malamang ay isang dwarf na galaksya, mga 60 beses na mas maliit ang diametro kumpara sa Milky Way. Pag-isipan mo rin ito. Kung tutuusin ang edad ng galaksya, lumalabas na nagsimula ang pagbuo ng mga ito matagal pa bago ang malaking pagsabog. Hindi ba ito hamon sa mga tinatanggap na teorya? Sa lahat ng teleskopyo na mayroon tayo ngayon, ang James Webb ang pinaka-advanced, lalo na pagdating sa optical na sistema, kaya walang dahilan para di pakatiwalaan ng datos. Pero alam mo ba ang pinakakamahamaha at nakakatakot? Wala pang kahit isang teleskopyo sa mundo, maging ito man ay nasa lupa o nasa orbit, ang nakadiskubre ng mga batang o bagong silang na galaksya sa universo na may kakaunting hydrogen na mga bituin. Lahat ng mga bagay, larawan at datos na ipinapadala sa atin ng mga optical na kagamitan ay ganap ng nabuo, puno ng napakaraming mga bituin at napakakomplikado ng kanilang estruktura. Paano ipapaliwanag ang fenomenong ito ayon sa pananaw ng pamantayang kosmolohiya? Maaari mong itanong, bakit kailangang umasa rito? Hindi ba pwedeng subukan mag-isip ng bagong paliwanag?
Hindi naman talaga balak ng pandegdigang komunidad ng siyentipiko gawin yon. Layunin lang nilang iangkop ang datos sa mga umiiral na teorya. Maintindihan mo rin sila kasi mas madali sumira kaysa mangkayo. Gayunpaman, hindi sapat na baliwalain ang halata, dapat mo rin itong ipaliwanag. Paano ipinapaliwanag ng siyentipiko ang presensya ng matatandang buo ng galaksya sa mga lugar na hindi inaasahan? Unang paliwanag. Взрывное звездообразование. Ang teorya ay ginawa para ipaliwanag ang paglitaw ng sobrang liwanag na bituin at galaksya sa pinakamalalim na bahagi ng kalawakan. Sa ganitong kaso, tumutulong ang simulasyong ginawa ng supercomputer. Bilang resulta nito, napag-alaman na noong simula ng panahon, laganap ang isang pangyayari na tinatawag na biglaang pagbuo ng mga bituin. Anong ibig sabihin nito? Noon, ang paglitaw ng mga bituin ay sinamahan ng panapanahong pagsiklab na nagdulot ng liwanag sa sinaunang galaksya. Ngayon, ang mga kumpol ng bituin ay kalmado at matatag, pero noon ay iba ang sitwasyon. Totoo, ang biglang pagbuo ng mga bituin ay tawag ng mga astronomo sa maliliit na galaksya, gaya ng mga nabuo pagkatapos ng pagsilang ng universo. Sa ganito ang paraan, mapanlikhang pinagdugtong-dugtong ng mga siyentipiko ang mga katotohanan at napagpasyahan nila na ang hindi inaasahang liwanag ng mga sinaunang galaksya ay hindi dahil sa laki o dami ng mga ito, kundi dahil sa biglaang pagbuo ng mga bituin. Kasama sa mga ganitong bagay, halimbawa, ang galaksya na tinatawag na Meshe 82 sa galaksyang ito, 10 beses na mas mabilis ang pagbuo ng mga bituin kumpara sa ating Milky Way. Matatagpuan ito sa makapal na ulap ng alikabok, ngunit ang bentahe ni James Webb ay ang pag-oobserba nito sa infrared na saklaw. Pangalawang paliwanag, pagtanda ng liwanag. Medyo kakaiba ang hypothesis na ito dahil taliwas ito sa batas ni Hubble tungkol sa paglawak ng universo, na ang mga galaksya na lumalayo ay nasa pulang spektrum at ang papalapit ay nasa asul. Sinubukan ng pisikong si Fritz Zwicky noong 1929 na pabulaanan ang mga konklusyon ni Hubble. Iginiit niya na ang liwanag ay tumatanda habang dumadaan sa universo kaya nagkakaroon ng redshift. Kung papasimplehin, nawawala ng enerhiya ang mga photon ng liwanag dahil sa pagkalat sa kalawakan at grabidad ng mga dinaanan. Dito iginiit ni Zwicky Никакого расширения нет. at ang universo ay ganap na hindi gumagalaw. Matagal nang nakatenga ang hypothesis na ito, ngunit ngayon ay sinusuri ulit. Patawad sa biro. Isang Indianong siyentipiko na si Gupta mula sa isang universidad sa Canada ang pinagsama ang teorya ng pagtanda ng liwanag at paglawak ng universo, kaya pinagkasundo niya ang kanilang mga postulado. Ano ang ibig sabihin nito? Napagpasyahan ng astronomo na sa totoo lang, kung isa sa alang-alang ang mga nabanggit na teorya, nangyari ito ng mas maaga pa, partikular na mahigit 26 bilyong taon na ang nakalipas. Kaya ang liwanag na nakikita natin sa panahong ito ay labis ng tumanda. Ikatlong paliwanag. Teorya ng pagbabago sa mga konstante ng kalikasan. Madaling maintindihan ito. Sinasabi nito na magkaiba ang batas ng maagang universo at ang mga batas na sinusunod natin ngayon. Ibig sabihin, posibleng nagbago rin ang mga konstanteng akala natin ay hindi nagbabago sa pagdaan ng panahon. Dapat bang banggitin ang binagong Newtonian dynamics o ang teoryang Mon? Sinubukan ng Israeli na pisiko na si Mordechai Milgrom na ipaliwanag ang pag-ikot ng mga galaksya nang hindi isinama ang dark matter sa formula. Ayon sa ilang astronomo, layunin nito na ipaliwanag ang mga hindi pagkakatugma sa pagitan ng ating mga batas at ng nakuhang datos. Nahikayat ba kayo ng mga nabanggit na paliwanag at teorya? Napagduda ba kayo sa teorya na malaking pagsabog, batas ni Hubble, at iba pang mga kosmological na postulado na matagal nang namamayani sa mundo ng agham? Kami, kung tutuusin, ay nalilito. Ang tanging konklusyon na maari naming makuha mula sa sitwasyong ito ay lahat ng aming pinaniniwalaan ay kasulukuyang bumabagsak. Ang mga tor ay gumuho, ang mga pundasyon lumubog at ang mga palapag nabasag. Pinili ni James Webb ang wika ng mga katotohanan na mahirap pagtalunan at isiksik sa madaling balangkas. Kaya ngayon, payo namin ay maging tagamasid, maghanda ng popcorn at panuurin ang palabas sa kalawakan. Ang kalangitan na puno ng bituin ay isa sa mga pinakapapilay na bagay na pinagmamasdan, lalo na ng mga nagmamahalan at mga astronomo. Kasabay nito, naglalaman ito ng maraming hiwaga dahil ang bilyon-bilyong kumikislap na parang alitap-tap ay sa katunayan ay malalaking bituin at maging buong mga galaksya.
Kung mayroong isang maalamat na lumika na gumawa ng universo, siguradong mayroon siyang obsesyon sa kalakihan. Sapagkat kapag nilisan mo ang hangganan ng daigdig, sa malamig na dilim ng vacuum ay lilitaw ang dambuhalang mga planeta. Tapos mga bituing maraming beses na mas malaki kaysa sa ating araw. Pag-uusapan natin sila ngayon. Gamit ang mga teleskopyo, susubukan nating itaas ang tabing ng kosmikong dilim at silipin ang mga bituin na itinuturing na pinakamalaki sa nakikita nating malawak na kalawakan. Bago natin ilahad ang listahan ng 5 pinakamalalaking bituin na ang laki ay tunay na kahanga-hanga, saglit nating banggitin ang mga katangian ng sarili nating bituin dahil lahat ay nakikilala sa pamamagitan ng paghahambing. Kaya ang araw, isang dilaw na bituing duwende na nasa pangunahing hanay. Ang kabuuang haba ng buhay ng bituin ay bilyong taon. Ngunit kalahati ng panahong iyon ay lumipas na, kaya may natitira pa tayong 5 bilyong taon. Ang diametro ng araw ay 1,300 at 71. 1,000 kilometro katumbas ng 109 na daigdig. Ang masa nito ay 332,000 na beses na mas malaki kaysa sa daigdig. Sa kasalukuyan, ang ating bituin kasamang buong sistemang planetaryo ay umiikot sa gitna ng daang gatas sa layong 6,000 liwanag taon. Kasabay nito, ang galactic year natin ay nasa 250 milyong taon. Nakakamangha, di ba? Ngunit gaano man kalaki at kainit ang ating bituin, ang kalawakan ay puno ng naglalagablab na mga halimaw na mas nakakatakot ang laki. Gusto mo bang makita sila mula sa ligtas na distansya? Kung ganoon, baunin ang kuryosidad at mapanuring pag-aalinlangan at tara na! Mu Chefehay, 5 pwesto. Magsimula tayo sa maliit. Kahit na mahirap tawaging maliit ang superhiganteng bituing, ito na matatagpuan sa layong 5,255 na mga taong liwanag sa konstelasyon na kapangalan nito, ang bituin ay 1,420 na beses na mas malaki kaysa sa araw at 60,000 na beses na mas maliwanag dito. Nakakagulat na ang temperatura ng ibabaw nito ay hindi lalampas sa 2,700 Kelvin sa araw. Ito ay 25,780 Kelvin. Ang radius ng Mutsefei ay 7 astronomical na unit, kaya kung ito ang pumalit sa ating araw, lalamunin ng naglalagablab na hayina ang lahat ng planeta, kabilang na ang dambuhalang Jupiter. Sa totoo lang, kaya nitong lamunin ang 1,000,000 araw ng madali. Para maipakita ang laki ng bituin kumpara sa ating liit, isipin mo na lang na tayo ay parang 4 na sentimetrong bola ng golf. 2 Golden Gate Bridge na pinagdugtong. KY Cygni, 4 na pwesto. Si Kai Cygni ay umiikot sa layong 5,153 taong liwanag mula sa araw. Ang hypergiant ay may sukat na 1,420 na radius ng ating bituin at ito ay 25 beses na mas mabigat at 1,100,000 beses na mas maliwanag kaysa dito. Mahirap isipin kung gaano ka hindi ka panipaniwala ang mga numerong ito, hindi natin kayang tumingin ng walang salamin pang araw. V7 dan 66 Centaura VX Sagittari at Westerland, 126 pangatlong pwesto. Pinaghati-hatian ng 3 higante mula sa iba't ibang konstelasyon ang tansong medalya. Ang V7 dan 66 Centaura o HR517 gaya ng tawag din dito, ay matatagpuan sa 12,000 na liwanag taon mula sa daigdig. Ang radius nito ay katumbas ng 1,470 ng ating araw. Bukod pa rito, ang V766 Centaura ay 39 na beses na mas mabigat kaysa sa ating bituin. Ang hyperhigante ay may mas maliit na kasama kung saan sila ay umiikot na parang magkayakap. Ang pangalawang kalahok, isang pulang hyperhigante sa malayong konstelasyon ng Altar. Kailangang liparin ang hindi bababa sa 11,500 taong liwanag para marating yon. Ang pinakamamababang bilang ng mga solar radius na kayang lamanin ng napakalaking bituin ay 1,530. Ang liwanag nito ay 380,000 beses na mas maliwanag kaysa sa ating pangunahing araw. At sa wakas, ang ikatlong bituin, VX Sagittario, isang pulang superhigante na matatagpuan 5,250 na liwanag taon ang layo mula sa atin. Tinatayang mayroon itong higit sa 1,500 solar radius at ang diametro ng halimaw nito ay maaaring mas malaki pa kaysa sa ating lokal na asteroid belt.
Arfichefei at Fiokaha. G64. Pangalawang pwesto. Ang pilak ay pinaghahatian din ng dalawang halimaw na ang laki ay mahirap maisip, ngunit ayon sa mga kalkulasyon ng mga astronomo, ito ay totoo. Ang RV Cephei ay isang naglalagablab na bola ng apoy sa parehong konstelasyon ng may-ari ng ikalimang pwesto sa ating listahan. Bagaman labing, 1,500 taong liwanag ang layo ng bituin mula daigdig, makikita pa rin ito gamit ang binocular tuwing maliwanag na gabi. Ang radius ng halimaw na ito ay 1,500 beses na mas malaki kaysa sa araw o mas eksakto 1,535 beses. Ang liwanag nito ay 625,000 beses na mas maliwanag. Ang pangunahing katangian ng bagay na ito ay na si RV. Si Cephei ay kasalukuyang lumilipad papunta sa atin sa bilis na 56 kilometro bawat segundo. Kung isipin na ang hyperhigante ay malamang mantapos bilang itim na butas, hindi ito magandang balita. Ang kanyang kapareha sa pwestong V o Hag-64. Matatagpuan ito ng napakalayo mula sa atin, nasa 163,000 liwanag na taon sa konstelasyon ng Gintong Isda. Ang radius ng bituin ay 1,540 beses ng araw at kung nasa ating sistema ito, siguradong sasakupin nito ang espasyo hanggang sa orbit ng Saturno dahil ang laki nito ay 2,785 milyong kilometro. Fiokaha. Ang 64 ay nagtatago ng maraming mga lihim sa aparador. Tama, isang malaking ulap sa kalawakan na may 30,000 liwanag taon diametro. Maaring maglaman ito ng buong sistemang planetaryo, hindi lang isa. Pero hindi magtatagal, pagkatapos ng mga 10,000 taon, sasabog ang higante at wawasakin ang lahat ng nasa paligid nito. VY Canis Majoris at UY Scuti. Tunog ng tambol, narito na ang dalawang nangunghuna. Ang unang bituin ay matatagpuan medyo malapit, mga 3.9 liwanag taon mula sa daigdig. 3 bilyong beses ito mas malaki kaysa araw, kaya kahit ang photon ng liwanag ay ilang oras bago makalibot sa naglalagablab at pumipintig na halimaw na ito. Sa ngayon, napapalibutan ng makapal na nebula ang bituin at naniniwala ang mga siyentipiko na dati itong bituin sa pangunahing sekwensya mas mabigat kaysa sa araw natin. Tinatayang singbigat ito ng 40 araw. Hinuhulaan na mamamatay ito pagkalipas ng 100,000 taon. Gagawin ito ng hypernova sa napaka-epic na paraan at ang mga pagsabog ng sinagama nito ay sisira sa lahat ng buhay na selular sa bilyong-bilyong kilometro sa paligid. Sa kabutihang palad, ligtas ang solar system sa lugar na ito. Narito pa ang isa pang kalahok sa listahan. Ang huli para sa araw na ito ay UY Scuti. Ang bituin na ito ang pinakamalaking bagay na kilala natin. Matatagpuan ito sa 10,500 mga light years mula sa daigdig at umaabot ng 1,700 hanggang 1,900 solar radius. Maniwala ka, napakarami niyan. Sapat nang sabihin na ang bulyom ng UY Scuti ay 5 bilyong beses na mas malaki kaysa sa ating bituin. Kung ang bituing iyon ang pumalit sa araw, hindi sana tayo nabuhay o napilitan lumipat ang daigdig sa orbit ng Pluto o mas malayo pa. Sa tuktok ng liwanag nito, ang UY ay 340,000 beses na mas maliwanag kaysa araw. Nakikita ito gamit ang malalakas na binoculars. Kahit ang malayang bituin ay nababalot ng cosmic na alikabok. Iniisip mo ba na ang tao ang hari ng kalikasan at walang hangganan ng kanyang isipan? Kung ganoon, nagkakamali ka ng malaki. Bilis ng liwanag sa vacuum. Narito ang isa sa maraming hadlang na hindi pa nalalampasan ng kahit sinong tao. Ang tatlong naninirahan sa daigdig na may pinakamataas na naitalang bilis ay mga astronaut ng Apollo 10 na umabot ng 40,000 kilometro bawat oras. Ilang siglo na ang lumipas, magdudulot sana ng ingay ang mga numerong ito, pero ang makabagong sangkatauhan ay may mas ambisyosong layunin. Ano yon, tatanungin mo? 1 bilyong kilometro bawat oras. Tama, ang mga numerong ito ang nasa likod ng kilalang pariralang bilis ng liwanag. Sa ngayon, posible lang ito sa mga katang-isip na libro at NASA computer program. Pero anong mga panganib ang naghihintay sa mahilig sa agham sa landas na ito? Problema numero 1, bilis.
Ang kasalukuyang mababagal na bilis na kayang maabot ng sangkatauhan ay magdadala halimbawa sa sondang Voyager na kamakailan lang lumabas sa hangganan ng solar system sa medyo malapit na Aldebaran makalipas ang 2 milyong taon. Kahit sa pinakamalapit na bituin, ang Proxima Centauri na 4 na tuldok 5 taong liwanag ang layo, hindi pa rin mararating ang daigdig gamit ang kasalukuyang teknolohiya kahit ilang libong henerasyon pa. Para sa paghahambing, ang Ion engine ay umaabot ng 56,000 kilometro bawat oras sa ilang kondisyon. Ibig sabihin, aabutin ng 81,000 taon sa daigdig bago makarating ang barko na may ganitong makina sa Proxima Centauri. Sa panahong iyon, magpapalit ng 2,700 henerasyon sa daigdig kaya halos walang saysay ang ganitong paglalakbay. Sa kaso ng gravitasyonal na manyobra, ang pinakamataas na bilis ay maaaring umabot ng 240,000 kilometro bawat oras na ilang porsyento lang ng bilis ng liwanag. Sa bilis na ito, aabot ng halos 19,000 taon bago marating ng Voyager ang Proxima Centauri. Hindi nakaka-inspire, hindi ba? Pero kahit na ipagpalagay natin na may naitayo ng barko na kayang lumipad sa bilis ng liwanag, hindi pa rin maganda ang mga pagtataya. Ang pag-ikot sa Milky Way na may diameter na 100,000 light years ay aabutin ng barko ng 10,000 taon. Gaano katagal ang biyahe papuntang Andromeda na 2.2 milyong light years ang layo? Bukod pa rito, dapat nating isaalang-alang na nakikita natin ito kung paano ito noon milyon-milyong taon nang nakalipas. Maaari ngayon, wala na talaga ang galaksyang iyon. At ang natira mula sa nebula ay ang liwanag na dumating sa daigdig. Problema numero 2. Barko. Ang paggawa ng sasakyang pangkalawakan na malapit sa bilis ng liwanag ay kasalukuyang imposible. Kulang tayo sa fuel at materyales para dito. Ang matitinding puwersa sa malalim na kalawakan ay mangangailangan ng matitibay na materyales, di makatotohan ng laki at revolusyonaryong bagong uri ng fuel. Halimbawa, kung thermonuclear reactions ang gagamitin, dapat kasing laki ng maliit na planeta at kasing bigat ng buwan ang barko, puno pa ng mapanganib na kargang fuel. Hindi kayang buuin ang ganitong halimaw kahit sa orbit o sa daigdig. Kung papabilisin ang maliit na shuttle sa bilis ng liwanag, kakailanganin nito ang enerhiya na katumbas ng lahat ng nalilikang enerhiya ng mundo sa isang buwan. Tinitingnan ng mga siyentipiko ang paggamit ng antimatter. Ang ganitong makina ay kayang pabilisin ng barko hanggang 70% ng bilis ng liwanag. Sa ganitong kaso, mas dadami pa ang problema. Una, ang proseso ng anihilasyon. Ang pagsasama ng materya at antimaterya ay naglalabas ng matinding radyasyon kaya walang buhay ang makakaligtas sa barkong ito. Pangalawa, problema ang pag-iimbak ng ganitong fuel sa pinakamunting pagdikit nito sa barko magkakaroon ng napakalakas na pagsabog. Pang-atlo, napakamahal gawin ang antimaterya at mabilis din itong nawawala. Ang 1 miligramo ng mga positron ay nagkakahalaga ng $25 milyong at umiiral lamang ng mga 20 minuto. May mga siyentipikong nawawalan ng pag-asa at nakakaisip ng kakaibang ideya tungkol sa paggawa ng artipisyal na mundo sa loob ng asteroid na maglalakbay ng maraming henerasyon sa kalawakan papuntang pinakamalapit na bituin, umiikot sa sarili nitong aksis. Pero may panganib na sa pagdaan ng 1,000 taon, makalimutan ng tao ang dahilan, patutunguhan at kung sino talaga sila noon. At ang kwento tungkol sa paglalakbay patungo sa bituin ay magiging isa na namang alamat. Pangatlong problema, malupit na kalawakan. Hindi talaga walang laman ang vacuum, di tulad ng mga like sa video na ito. Sa bilis ng liwanag, ang mga partikulang nasa vacuum ay magiging nakamamatay na banta sa intergalaktikong Voyager. Kahit sa 20% ng bilis ng liwanag, matindi ang banggaan ng hydrogen at cosmic dust sa barko at ang mismong bilis ng liwanag ay siguradong sisira sa barko at tripulante. Ang lakas ng tama ay parang beam ng proton na pinabilis sa Hadron Collider. Walang material na kayang tiisin ang ganitong atake kahit sa teorya. Sa teorya, maaring magdisenyo ng isang protektibong screen na magpoprotekta laban sa mga tama at nakamamatay na dosis ng radyasyon. Ngunit dapat daang-daang metro ang kapal ng kalasag at tumitimbang ng ilang daang tonelada. Maraming problema sa usaping ito. Kaya mukhang imposibleng maglakbay sa mga bituin sa bilis ng liwanag kahit sa malayong hinaharap. Pero ang paghuhula ay isang trabahong walang pasasalamat. Samahan kami sa paglalakbay sa malalayong mundo sa channel na Hubble.
Mag-subscribe lang sa aming channel at public page. Nasa screen at description ang lahat ng link. Tara na sa mga pakikipagsapalaran. Mag-subscribe ka